Po natin sa linyang telepono si Ginoong Nathaniel Cruz, si Mang Tani, ang ating pong GMA resident meteorologist. Mang Tani, magandang hapon po. Magandang hapon, Jiggy. Apo, Mang Tani, itong sitwasyon po ng ating panahon ay hanggang kailan po ba magiging ganito base po sa mga data rin na hawak po ninyo? Well, unang-una dahil napakabagal ng kilos nitong si Ining habang namamaybay dyan sa may extreme northern Luzon, kaya patuloy na hahatak ng habagat yan, Jiggy. Kaya ngayong weekend, asahan natin yung maulang panahon, sanhi ng pinagsama ng epekto nitong si Ining at ng hanging habagat. At posibleng hanggang Lunes, Jiggy, kahit na nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility yung sentro ni Ining, meron pa rin tayong habagat. Yun na nga lamang, hindi kasing lakas kung ikukumpara natin ngayong araw na ito tsaka bukas. Pero meron pa rin mga pag-ulan. Kaya masasabi natin na yung magiging maulang panahon, matlaki ang posibilidad na hanggang Lunes, Jiggy, kasama na dito sa Metro Manila. Apo, kasi nga po parang lumalabas kahit lumabas na si Ining, wala na yung bagyo, pero yung nahatak pa rin niya habagat, Mang Tani. Tama yun. At ang unang, alam mo, Jiggy, kung bakit nagkaganon, alam mo, yung kung itong si Ining ay matuling kumikilos, dadaan lamang dyan sa may Calayan o kaya sa may Batanes Group of Islands, tatawirin yan, pagkatapos ay pupunta na ng Hong Kong, mga isang araw lang yun, o pagpalagay natin 2 araw, hindi ganoon kalakas ang magiging hatak niya sa habagat. Pero nagkatagpo-tagpo yung iba't ibang dahilan. Unang-una, bumagal ng gusto itong si Ining habang siya ay nasa may papalapit ng extreme northern Luzon. Pangalawa, siya ay nasa posisyon na kung saan talagang hahatak yan ng hanging habagat. Pangatlo, malakas itong bagyong ito habang mabagal na kumikilos. At pang-apat, Jiggy, yung tinatawag natin na possible recurvature, yun yung parang nag-U-turn siya, na huminto siya halos dyan sa may east of extreme northern Luzon at yun yung pinakatamang posisyon, Jiggy, ng isang bagyo para humatak ng habagat. So nung nagkasama-sama yung 4 na kondisyon na yan, ito yung ating nakuha, tuloy-tuloy na malalakas sa pag-ulan at hindi lang isang araw o hindi 2-3 araw, Jiggy. Apo, Mang Tani, pagkatapos ni Ining, meron na ho ba kayong namomonitor na iba pa? Sa ngayon, base doon sa 7-day outlook ng The Weather Company, wala naman tayong nakikitang potential na susunod dito. Pero again, makikita naman natin yung pagbabago ng panahon. Siguro yung first 3 days pwede, pero yung pang-4, pang-5, kaya siguro ang pinaka natin sa ating mga kapuso ay talagang dapat manatili lang silang nakatutok, sina-update yung sarili nila sa mga ganitong pagkakataon. Dahil tayo nga ay nasa typhoon season, so napakadaling magkaroon ng pagkakaroon ng bagyo diyan sa may Pacific Ocean, Jiggy. Apo, pagkatapos ni Ining, ilang bagyo pa po ang inaasahan mga hanggang Disyembre, Mang Tani? Nakikita natin kasi, Jiggy, yung halos parang normal yung dami ng bagyo. Ibig sabihin, 19 hanggang 20 bagyo. Pero ang pagkakaiba, Jiggy, ay El Nino year tayo. Baka mamaya magtaka yung ating mga kapuso, bumabaha, ang lakas ng ulan, pero binabanggit natin yung El Nino. Dahil sa ngayon, ay El Nino condition po itong nararanasan natin. In spite of the fact na bumabaha at nagkakaroon ng mga bagyo. Kapag kasi ganyan, Jiggy, sa mga susunod na buwan, lalong-lalo na pagdating ng last quarter, yung mga bagyo na dapat ay tumatama sa Visayas, tumatawid ng Luzon o Mindanao, ang mangyayari dyan, Jiggy, hindi sila, mas mataas ang posibilidad na hindi sila tumawid. Kaya makakapag sa papasok sa PAR, pero magiging insignificant dahil hindi sila tatawid. Sabihin natin na itong si Ining ay pang-siyam na bagyo, may 11 pa tayo, pero yung 11 na yon, mas kakaunti doon yung tatawid kaysa doon sa mga normal na taon, Jiggy. Apo, maraming salamat po sa pagkakataon. Si Mang Tani, Ginoong Nathaniel Cruz, GMA resident meteorologist. Maraming salamat.